Napasingap ako nang mula sa kalayuan ay natanaw ko si Renz. Kalalabas lang nito mula sa magarbong pintuan. Nakatingin ito sa gawin namin at may pagmamadali sa paglalakad. Seryoso ang aura niya at medyo salubong pa ang kilay. Napasimangot na naman ako habang nakatingin sa akin niya. Inuwanan niya talaga ako sa chopper at si Miss Kat ang pinag-asikaso sa akin. So matapos na nangyari kagabi, ay ganito na niya ako itatrato. Porket nakuha na niyang virginity ko. But round 2 please. Come quick. May ipagagawa ko sa'yo. Aniya, the moment na magkalapit na kami. Sinaklit niya ang braso ko at bahagi akong hinila. Teka naman. Nahihirapan ako maglakad. Sabi ko dahil mabilis at malaki ang mga hakbang ang ginagawa niya sa akin. Umaling siya sa akin at walang sabi-sabi na naman akong binuhat. Agad naman akong napakapit sa batok niya. Ano bang problema ng lalaking ito at tila balisa? Mabilis naming narating ang main door at pinagbuksan kami ng katulong. Agad naglibot sa paligid ang aking mga mata. His grandparents live here. Siguro nandito rin ang magulang niya. Napakalaki ng tirahang iyon kung dalawang matanda lang at mga katulong ang naninirahan doon. Ano ba talagang problema? Naku-curious na tanong ko. Umaakyat na kami ng hagdan. Sa totoo lang kinakabahan ako. Mamimit ko ng pamilya niya. I wonder why no one of his family attended our wedding. Hindi siya kumibo. Hanggang sa maibaba niya ako. Agad niyang hinila ang kamay ko patungo sa veranda kung saan nakita ko ang dalawang matanda na nakaupo sa magkahiwalay na upuan kasama ang dalawang katulong. Si Renz. Tawag sa kanya na isang katulong nang makita kami. How is Lola? Instead ay tanong niya. Medyo okay na sir. Alumpihit pa ako nang hilahin pa ako ni Renz paharap sa dalawang matanda. Base sa itsura ng mga ito ay mukha pa namang malalakas ang mga ito. Napakaslot ako ng tuluyang makita ako ng mga ito. Pareho lang nakatingin sa akin ang dalawang matanda. Oh, iyo. Is she who you're talking about? Anang matandang babae. Malambing ang boss nito at talagang mabait. Nakangiti pa ito sa akin. Yeah, she's my wife. Agad na sagot ng apo. Nang tila may masamasan ako ay saka ko naisipang mag-bless sa mga ito. Kaawaan ka, iha. Halos parehong sinabi sa akin ng mga matatanda. Lola Biel, ayos na ba kayo? May halong pag-alalang tanong ni Renz pagkuhan. Tumango ang matanda. Oo, apo. Need not to worry. Nakainom na ako ng gamot. Nawala na ang hilo ko. So, siya ba talaga yung babae na ikinukwento mo? Maang nito. Sorry at hindi kami nakadalo sa kasal ninyo. You're a nurse. You know how to check the BP, right? Ngunit tila wala pa din sa wisyo si Renz. Bumaling siya sa akin. Pinakuha pa niya sa isang katulong ang pambipi na agad nitong sinunod. Apo, I'm alright. La, it's okay. My wife is a nurse. Nang ibot sa akin ng katulong ang pambipi, ay sumunod na nga lang ako. Siyempre marunong ako noon. Maraming beses ko na iyong ginawa nung nag-OJT kami. Yung exam, para magkalisensya na lang talaga ang iniintay ko para maging ganap na nurse. Nahihiya pa akong hiningi ang kaliwang braso ng matanda para ikabit ang pressure cuff doon. Ngumiti naman ang matanda sa akin at sumunod. Maganda itong napangasawa ng apo natin, Robert. Narinig ko pang sabi nito na medyo ikinapula ng pisngi ko. Sumang-ayon naman ang matandang lalaki. Ano nga palang pangalan mo, iha? Napalunok ako. Janela po. At nurse ka talaga? Umiling-iling ako. Kag-graduate lang po pero wala pa lisensya. Oh, I see. Good luck. Maya-maya ay sinabihan ko na itong mag-relax muna saglit at huwag magsasalita. Mabait naman akong sunod na matanda. 120/80 po. Ani ko matapos ang ilang segundo. And that's normal, right? Tanong agad na matanda. Opo. O diba? Sabi ko naman sa'yo, iho. Ayos na ako. Bueno, maraming salamat, iha. Hulog ka ng langit sa amin. Muli akong tumayo at bumaling kay Renz. Marahil yun ay pagagawa niya sa akin kaya nagmamadali siyang binuhat ako kanina. So, may concern din pala sa matatanda ang lalaking ito. Gusto ko lang naman makasiguro, Lola. Gagad niya. I know. Mahal na mahal talaga kami na nag-iisa naming apo. Biglang tumayo ang matandang babae at lumapit kay Renz. Yumakap ito dito ng mahigpit. Buti ka pa. Isang tawag lang namin sa'yo, nakakarating ka kaagad. Yung mga magulang mo. Ay, Diyos ko. Nalulungkot na sabi nito. Napakislot ako. So meaning,
Ren's parents are not here? Nasaan kaya mga ito? Hindi naman talaga sila makakarating agad dahil nasa Amerika sila. Sagot ni Renz. Miski na, they haven't visited us for a year. Haven't they missed us? Tahimik lang ang lolo ni Renz ngunit ramdam ko na nakikisimpatya ito sa asawa nito. Maging ako ay tila nalungkot din. So, sa malaking mansyon ngang iyon ay tanging mga ito lang nakatira. Tapos, madamot pang bumisita ang mga anak. Talagang nakakalungkot nga iyon. Naalala ko tuloy ang mga magulang ko. Busy lang siguro sila, pero hayaan nyo. I'll talk to them sometime para naman bumisita sila dito. Alo, ni Renz. If you're not here, naku, sino pang bibisita sa amin? Himutok pa rin ito. You're stressing yourself again. Baka tumaas na naman ang presyon nyo. Hindi na nga umimik ang matanda ngunit bigla itong napabaling sa akin at agad umaliwalas ang muka. Anyway, Iho, where did you meet this beautiful lady? Sa ora pa lang, mukhang matalino at matanong babae ito Unlike the one that you introduced to us before. Hindi namin gusto ng lolo mo. Masyadong magaspang ang ugali. Sa puntong iyon ay napasulyap akong bigla kay Renz. So, that must be his ex-wife she was talking about? Let's just stop comparing and move on. Iwas na sabi ni Renz na hindi siya tumingin sa akin. But deep inside, I was a bit happy. Magaspang daw ang ugali ng dating asawa ni Renz at hindi boto ang mga ito sa kung sino mang babae iyon. Napakaslot ako at muling napasulyap kay Renz na nooy hindi pa rin makatingin sa akin. Baka kaya nagkahiwalay ang mga ito ay dahil sa ugali ng babae. I thought, birds with the same feather flock together. Hindi rin pala. Okay, but so far, I'm thankful that you divorced that woman at pinaltan mo nito na mas mukhang bata at mas desente. I think magkakasundo kami. Maribiel. Noon ko lang narinig na muling nagsalita ang lolo ni Renz. Kahit may edad ay maotoridad pa rin ang tono nito. Stop talking about the ex in front of his new wife. Ikaw talaga, di matigil yung bibig mo. Tumikhim ito. Ay, sorry naman. Iha, pasensya ka na I'm just grateful. And I'm just happy na talagang nawala na yun sa buhay ng aming apo. Talagang, Maribiel. Sa ikalawang pagkakataon ay sinaway na ito ng asawa. Napangiti na nga lang ang matandang babae at hindi na umimik. Sa akin, okay lang naman pag-usapan kung sino mang babae iyon. Pabor na pabor nga ako upang malaman ko kung sino ang babae sa nakaraan ni Renz. Gusto ko rin makilala ng lubos ang asawa ko. Kahit kontrata lang ang dahilan ng pagpapakasal namin, at least malaman ko ang buhay niya. If you'll excuse us for a while, I think my wife needs some rest. Napagod siya sa biyahe. Pagpapahingahin ko muna. At bigla-bigla na lang, hinablot na naman na Renz ang kamay ko at hinila akong palayo. You're hurting me! Piksi na Janela sa kamay ko. Naluwagan ko ang pagkakasaklit sa braso niya at binuksan na isang pinto at doon kami pumasok. Whatever you heard, wala yun. Huwag mo masyadong isipin na yun. Hindi pa rin makatingin dito na sabi ko. Ang alin ba? Tungkol sa ex-wife mo? Diretsa ang pahayag nito. I gasped. Oo. Paklit na hinila ko si Janela sa braso niya na hawak ko pa rin. I want to know more about her. Malumanay na wika nito. You don't have to. Ex na lang iyon. I don't know why I feel guilty about it. Ang alam ko, she didn't know I had a wife already. Pero hiwalay na naman kami. Legally. Siguro naman hindi na magiging issue yun kay Janela. Miski na. I want to know, bakit kayo naghiwalay? Ungot pa rin ito. Para ano? Wala ka nang pakaalam sa past ko. Besides, wala yun sa kontrata. Kaya hindi ko obligasyon magpaliwanag sa'yo tungkol sa nakaraan ko. Umugot ito na isang malalim na hininga. Fine. Dito pa rin mo na lang ang pangako mo. Nagsalubong ang mga kilay ko. Anong pangako? Wala akong maalala na may ipinangako ako sa kanya. And even if I did, I'm not someone na hindi tumutupad sa pangakong binitawan ko. Lalo na sa mga babae. Kunwari ka pa. So nalimutan mo na nga. Buong gabi ako naghintay at hanggang ngayon umaasa pa rin ako pero mukhang wala namang pag-asa. Wala ka isang salita. Padabog siyang tumalikod sa akin. What the heck are you talking about? Kung meron man, edi saan inaalala ko? Liar! Gigil na dinuro niya pa ako. Paasa ka? Paasa?
Buong magdamag at hanggang ngayon, ako ang stress sa iyo. Nakakagigil ka. Hindi ka marunong tungpad sa mga pangako mo. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Wala akong binibitawang pangako sa iyo, no? Malibhasa kasi matanda ka na. Ulianin. Lumabas ka nga muna sa kwartong to. Naiinis lang ako lalo kapag nakikita ang pagmumukha mo. I hate you. Leave me alone. Matanda na ba ang 29 sa kanya? Nagtataka pa rin sununod ko na nga lang ang kagustuhan niya. I shut the door, roughly at napapaisip pa rin naglakad pababa ng hagdan. What the hell is wrong with that woman? Is she mad because of what happened last night? I thought she loved it. Pangul-ungol pa. O more pa. But whether she loved it or not, wala akong pakialam. She's my wife and it's a part of her obligation. Apo, napalingon ako nang marinig ang tawag ni Lola Robert sa baba. Hindi nito kasama ang lola. Dali-dali ako naglakad pababa ng hagdan at nilapitan ito. Lo, wala naman talaga sa planong bumisita kami sa mga ito ngayon. But I received a call from Yaya. At ilang araw na raw matamlay si Lola at hirap mapakain. Sa mansyong ito, ako lumaki at nagkaisip. Dito rin ako ipinanganak. Ito ang kauna-unahang tahanan na ipatayo ng pamilya namin. Minana pa ito sa mga magulang ni na Lola at ilang ulit nang pinarenovate para tumibay at di maluma. My parents used to live here too. Kaya lang nang dumami na ang negosyo at mas yumaman, nilisan nila ang lugar na ito. Malayo din kasi ito sa Maynila at kay hirap kung dito pa sila palaging uuwi. Until they decided to live abroad at naiwan ang mga matatanda rito. Makailang ulit na daw ni Yaya ng mga magulang ko na sa US na manirahan sina lolo at lola pero ayaw na mga ito dahil mahal na mahal nila ang mansyong iyon. Ayaw nilang iwan. I miss you, Apo. Sabi ni lolo pagkalapit ko dito. Tinapit pa ang balikat ko. Buti na lang at nandirito ka sa Pilipinas. At isang tawag lang sa'yo ay napapasugod ka kaagad. Iba ka talaga sa lahat ng naging apo ko. May 4 na kapatid sa mommy. Kaya lang dahil may sarili-sarili na silang pamilya, ay nagkawatak-watak na sila. Ni hindi ko na rin alam kung nasaan na ang mga pinsan at mga tito at tita ko. Masyado akong busy sa trabaho para makipagkamustahan pa sa mga ito. Lo, you know that sobrang lapit ko sa inyo ni Lola. Kaya isang tawag nyo lang ay talagang darating ako. Bukas palagi ang oras ko para sa inyo. Sila din ang tumayong magulang ko. When mom and dad were busy, sila ang palaging kasama ko. Sana'y mapadalas ang pagdalaw mo, kahit walang tawag. I'm so happy that you're married again. Sana naman, iho, matino na ang babaeng nahanap mo. And don't listen to Monica and Enrico anymore. He was referring to mommy and daddy. Tumango ako. Of course. Asahan niyo ang madalas na pagbisita namin dito. Ayoko na magkomento tungkol sa mga huli nitong sinabi. So, since you're here, what about the game? Matagal-tagal na rin akong walang sabak nito. Sumigla ang boses nito. Sure. Agad nag-utos si Lola sa isang katulong na ilabas ang pang-golf course nito. Magkasama kaming lumabas sa likod ng mansyon kung saan makikita ang napakalawak na space para sa golf. It has been his favorite sports ever since. At bata pa lang ako ay tinuruan ako ni Lolo. Please, win against me this time. Pabirong sabi nito. Ako ang pinauna niyang maglaro. Sige ba? Sagot ko naman sa katinira ang puting bola gamit ang golf club. Pareho naming tinanaw kung hanggang saan ang narating noon. Not bad. Ani Lolo na nakapamewang pa. Mukhang matatalo nga ako ah. I smirk. You ask for it. Siya naman ang tumira. Lolo has always been a good player, lalo na nung kabataan nito. He used to compete with the other professional golf players before, kaya naman hindi ito basta-basta isang player. Oh, he said while watching the ball from afar. May ngisi sa mga labi niya habang ako'y natatawa na lang. As usual, I lost. Better luck next time. Talagang hindi na kita matatalo, lo. Nang manawa kami sa pag-golf, ay muli kami bumalik sa mansyon. Ngunit hindi pa nakakatagal ang pag-upo namin sa may terrace nang tumayo na naman si Lolo. What about horseback riding? Naglakad nga kami papunta sa may kwadra ng kabayo. This is what I also missed sa mansyong ito. All of my childhood memories were here at ang bonding moments namin ng abuelo ko. Sa Manila kasi ay ibang-iba ang mundo ko.
Ngunit hindi pa kami tuluyang nakakarating doon nang mapakunot ang noo ko at matigilan. Tama ba ang nakikita ko? Nandito si Janela at kasama ni Lola na nagtitrim ng mga halaman nito sa garden. Didn't she ask me to leave her in that room? Naku, hindi ko akalaing marunong ka pala niyan. Saan mo natutunan yan? Narinig kong masigla pang tanong dito ni Lola. Doon po kasi sa probinsya namin, noong bata pa ako, tinuruan ako ni tatay na magtanim at mag-alaga ng mga halaman. Halatang walang halong kaplastikan namang sagot ni Janela dito. Palapit na kami ni Lola sa gawin ng mga ito at tila nahagip niya sa peripheral vision ang pagdating namin kaya napalingon siya sa gawi ko. Ngunit saglit lang dahil pairap ding binawi nito ang tingin. Kaya naman pala, saan bang probinsya mo? Sa may Davao del Norte po. Sus, napakalayo pala. E paano ka napadpad dito sa Maynila at nakilalang apo ko? Tila nagkaisa ang diwa namin at kapwa natigilan. Pinauna ko si Lola sa paglalakad at nagpanggap na babatiin si Lola Biel. La, I miss you. Agad ko itong niyakap nang makita niya ako. Inalikan ko pa sa buhok. I miss you too, iho. Tugon naman ito. Kakwentuhan ko itong asawa mo. Napakabait. Teka, nasaan na nga ba tayo, iha? Paano ka napadpad sa Maynila at nakilala ang apo ko? Nagkatinginan na naman kami ni Janela. She's a bit confused, kaya ako na una nagsalita. She's a part-timer in our hotel. I know, my grandma at napaka-down to earth nitong tao. She's not someone na tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Ang mahalaga dito ay ang character at ang ugali. Oh, really? You maybe fell in love with her at first sight. Iho, no? Biglang nawala ang ngiti sa mukha ko. What? No. I mean, yes, la. I did. Fall in love. I clenched my jaw. Hindi ko gusto ang ganitong klase ng topic na pinag-uusapan. Baka biglang maniwala si Janela. Of course, it wasn't love at first sight. Just a contract. Sino ba namang hindi may in love sa ganitong klase ng babae? Mabini, malambing, maganda at napakabait pa. I really like you, Iya. Bagay na bagay kayo ng apo ko. Tumikhim ako at wala sa loob na hinaklit ang braso ni Janela. Hindi ko gusto ang reaksyong nakikita ko sa mukha niya. Tila tuwang-tuwa siya sa mga papuri ni Lola. La, if you won't mind, I want to borrow my wife for a while. Nag-aaya si Lolo na mag-horseback riding. Isasama ko na rin para makapamasyal-masyal naman siya dito. Mabilis na pahayag ko. Oh, sure apo. Tamang-tama para hindi rin siya mainip dito. Ingatan mo, maganda mong asawa ha. Pag iyan, nadisgrasya. Ay naku, huwag kayo mag-alala. Mababalian lang naman siya ng buto. Of course la. Sige na po, taalis na kami. Bahagi ako pang hinila si Janela, palapit sa akin. Nang makalayo kay Lola ay saka lang ito kumilos para pagpagin ang kamay ko. Ano ba? Sabi ko di ba, ayoko muna makita yung pagmumukha mo. Asik nito na parang daring-diri pa na pinupunasan ng parteng nahawakan ng kamay ko. And who told you to come out of that room? Pinalis mo ako tapos lalabas ka? Sagot ko. Sarkastiko itong tumawa. Ano naman? I'm bored and I saw Lola Biel. Nakapagkwentuhan lang naman ako sa matanda. Hindi ka pwedeng kumilos nang hindi nagpapaalam sa akin. Giit ko. Ba't ano ka hari ng mundo? Tuparin mo muna ang pangako mo bago mo ko mapapasunod sa'yo. Muling nangunot ang noon nito. Betche, ano bang pangako iyon? Nalilimutan mo na yata. I'm the husband, kaya ako ang masusunod sa lahat ng bagay. Ba't? Shut up! Gigil kong saway sa kanya. Nang makarating kami sa may kwadra, ay naabutan namin si Lolo na hinihimas-himas si Duffy. Ang paborito nitong itim na kabayo. Regalo ko pa ito sa kanya noong ika-6 na pong kaarawan niya. Sa tabi ko naman ay ramdam ko ang kaba ni Janela habang nakatingin sa mga kabayo. First time siguro nitong nakakita noon. Bigla akong napangisi. Lo, I'm taking my wife with me. Para naman malibot niya rin itong lupain natin. Sabi ko sa abuelo. Sure, why not? Inilabas na nito sa kwadra si Duffy at parang hindi 67 anyos na sumampa doon. Let her see the beauty of nature, iha. Kung na-inlove ka sa apo ko, tsak na mas mai-inlove ka sa ganda ng mga tanawin dito. Napakaslot ako at napatingin kay Janela. Of course, she's not in love. Bago ko inilabas si George,
ay dinampot ko muna ang cowboy hat na nakasabit sa gilid ng kwadra at isinuot sa ulo ni Janela. She didn't like it pero itinali ko pa sa may ilalim ng baba niya para hindi niya matanggal agad kung sakali. Saka ko binuksan ang kulungan ni George. May white Scottish horse na imported pa mula Scotland. Ayoko. I don't want to go. Mahinang tanggi na Janela at nakailang hakbang pang palayo. Tiningnan ko siya na masama. Pag sinabi ko sasama ka, sasama ka. Agad ko siyang binuhat at pinaupo sa unahang bahagi ni George. Dahil nakadress ay patagilid ang pagkakaupo niya. Saka ako sumampa na din. Natatakot ako. Ramdam ko nga ang panginginig ng kamay niya nang mapakapit sa braso ko. I smirked. Buti pa sa kabayo. Takot. Sa akin parang hindi. Huwag ka mag-alala. Ihuhulog lang naman kita kapag makulit ka. Mahigpit akong napakapit sa braso ni Renz. Nanginginig ang kamay ko. Sa totoo lang, hindi sa takot na takot akong mahulog sa kabayo. He's here with me, so alam kong hindi niya ako pababayaan. At syempre pag nalaglag ako, konsensya niya iyon. At siya din na malulugi dahil baka hindi na kami magkaanak. What shakes me is the fact that he's so near to me. Ilang inches lang ang pagitan namin sa isa't isa at nasasamyo ko ang amoy niya. Kahit naiinis ako sa kanya, parang tinutunaw pa rin ang puso ko sa pagkakalapit naming ito. Ramdam ko ang init niya and I think I want to be kissed by those lips. Totoo nga siguro yung kasabihan nila. Kahit gaano ka katalino kapag pagnanasa na ang tumira sa iyo, talagang mawawala ka sa wisyo. Kanina pa ako naiiyak sa kwarto dahil talagang hindi niya naalala ang round 2. Kaya lumabas ako. Ganoon na ba iyon kadaling kalimutan? O talagang sinadya niyang hindi alalahanin? What if isang beses lang pala namin gagawin iyon? Tapos hintayin na lang namin after a month kung may nabuo. No way. Isang beses ko lang ba yun mararanasan sa kanya? Hindi ako makapapayag. Kapag hindi talaga niya naalala ang round 2, itatakbo ko magiging anak niya. Kailangan ko na bang ilabas ang huling alas ko? Ang akitin siya para maalala niya? Hey, Janela, nabuwang ka na. Nakakabaliw naman talaga. Yung pinasaya ka, pinangakuan ka tapos hindi tutuparin? Problema mo. Napaangat ako ng tingin na bigla siya magsalita. Mabagal ang lakad ng kabayo at nakasunod kami sa lola niya. Medyo kainitan pero dahil nakasombrelo ako ay baliwala ang init. Wala akong problema. Ikaw yata may problema. Nainis pa rin sabi ko. Sino bang mainit ang ulo simula pa kanina? Paano nakakapang-init ka naman kasi talaga ng ulo? Asik ko pa. Ilang beses ko ba sasabihin na wala akong matanda ang ipinapangako sa'yo? At wala din naman akong ginagawang masama. If this is about my ex-wife, wala akong pake sa ex mo, no? Kahit hindi mo na ikwento ang nakaraan nyo, wala naman talaga akong pake. Siyempre, dahil matagal na akong aware tungkol sa kung sino mang bruha iyon, at saka hiwalay na naman na sila at tapos na. Ang gusto ko lang ay maging man of your words ka. Pag sinabi mo, gawin mo, ora mismo. Tom, and what the hell are you really talking about, ha? I bit my lower lip. Parang bigla akong nahiya. Should I really tell him? Paano kung pagtawanan ako? Never mind. Napakislot ako nang maramdaman ng isang kamay niya na hinapit ang bewang ko padikit sa katawan niya. Napalunok ako at muling napatingala sa kanya. Is this man even aware kung anong dulot ng pinagagagawa niya? Lalo niya akong pinasasabik sa round 2. Shiz, ano na ba ito nangyayari sa akin? Nabitin ka siguro. Kagabi kaya ka nagkakaganyan. Halos magyelo ang pakiramdam ko nang marinig ang boses niya sa tapat ng tenga ko. Plus that, I almost felt his lips against my skin. Libo-libo na naman voltahe ng init ang naramdaman ko. Parang sasabog ang pantog ko at gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. To feel his heat more. To kiss those curvy lips. At ang round 2, almost there. Anong bitin? Kapal mo? Marin ako napapikit. Siya nga, sabihin mo oo. Weh, napalunok ako. I couldn't say it. Ayoko na nga maulit yun eh. Masakit. Pasimple kong inihilig ang ulo pasamdal sa kanyang dibdib. Ay, this is heaven. He chuckled. Ganun talaga. Malaki kasi eh. Inampas ko kunwari ang braso niya.
Anong malakas sa 9 inches? Muli siyang tumawa and this time mas malakas na iyon. Ewan kung may diferensya na ba ang mga tenga ko dahil gustong gusto ko ang tunog ng tawa niya. Huh, nalilitan ka talaga? O sige, edi hindi ko na ulit ipatitikim sa'yo. Nakakahiya eh. Napapaaray ka? Napaawa ang mga labi ko. Pinipiloso niya ba ako? Napahigpit ako ng kapit sa kanya at galit siyang minatahan. Abay hindi pwede. Bigla ako nalang nabulalas. Maging siya ay nagulat at napapantastiko ang tumingin ulit sa akin. What did you say? Napalunok ako at hindi magawang salubungin ang tingin iyon. Ano ba itong lumalabas sa bibig ko? Hindi pwede. Hindi pwede may mangyari sa atin ulit. Hindi naman ako nag-enjoy. Hindi naman talaga masarap. Pagkatapos nun ay hindi na ako sa kanya tumingin. Unti-unti ko na rin niluwagan ang pagkakakapit sa kanya at bagya pang iniipod ang putan ko para hindi na kami masyado magkadikit. Nakakainis dahil parang hinuhuli niya ako sa bitag niya at ayoko naman magpahuli. Okay, mahinang tugon na Renz. Inabangan ko ang karugtong noon pero wala na. Bagkus, pinalabtik niya ng makailang ulit ang tali ng kabayo dahilan para magsimulang bumilis ang takbo nito. Renz! Natatakot akong muling napakapit sa kanya. Parang sinasadya niya na mas pabilisin pa ang takbo ng kabayo dahil makailang ulit niyang pinahampas pa ang tali. Renz, ano ba? Brace yourself. This is your punishment for provoking me. Hindi na ako nakakibo. Muntik na akong dumulas kung hindi lang ako napayakap ng tuluyan sa kanya. Yes, yumakap na ako dahil sa sobrang takot. For provoking me? Galit siya? Dahil ba sa mga sinabi ko? Ay mas nakakagalit nga ang pagkalimot niya sa pangako niya. Dahil sa tuloy ng takbo namin ay naiwan tuloy ang lolo niya. Dinala niya ako sa isang masukal na bahagi. Lalong humigpit ang pagkakayakap ko kay Renz nang biglang pababa na ang direksyong tinatahak namin. Medyo matarik na pababa iyon at gustuhin ko mang lungunin ay hindi ko magawa dahil pakaramdam ko'y malalaglag ako. Renz! Baka kung saan na ito ha? Nag-aalalang sabi ko sa kanya. What if ihulog niya ako sa bangin dahil sinabi kong hindi masarap ang ginawa niya? Ngunit hindi siya kumibo hanggang sa mapanatag ako nang pumatag na ang nilalakad ng kabayo at parang nakakarinig ako ng lagaslas ng tubig. Dahan-dahan akong bumitaw sa kanya at lumingon sa paligid hanggang sa nakita ko ang napakagandang falls. Mababa lamang iyon ngunit malapad. Sa ilalim nito ay umaagos ang berdeng tubig. Sa paligid nito ay may iba't ibang klase ng bulaklak na animoy sinadyang itanim doon para maging disenyo nito. It was like I was looking in a realistic painting. Wow, mahinang usal ko pa ng paghanga. Ito marahil ang sinasabi ng lolo niya na nakaka-inlove sa lugar na ito. Get down. Renz na ikinagulat ko. Pabababain niya ako? Paano? Iantas ng kabayo niya. Patatalunin niya ba ako? Teka naman, baka... I'm not talking to you. I'm talking to George. Maya-maya nga ay manghang naramdaman ko ang unti-unting pagbaba ng katawan ng kabayo. It bent, it sneezed, hanggang sa tuluyan ng sumayad ang mga paa ko sa lupa. Bumaba ako habang nakatingin pa rin dito. Natatrain din pala ang mga kabayo. Nang makababa na rin si Renz ay agad niyang itinali sa katawan ng isang puno ang kabayo. Ako naman ay nagsimula ng maglakad-lakad sa gilid ng batuhan habang ina-appreciate ang ganda ng paligid. Lo, we'll stay here for a while. Pasigaw na sabi ni Renz. Napalingon ako sa taas kung nasaan si Lolo Robert na ngayon lang nakahabol sa amin. Ganun ba? E di, hindi ko muna kayo istorbohin. Dadiretso muna kami ni Duffy hanggang dulo para tingnan kung namumulaklak na ang mga mangga. Sagot nito. Mag-iingat kayo, Lo. Medyo malayo pa iyon. Sanay na naman ako, Apo. Umalis na nga ito. Ako naman ay nabalik ang atensyon sa paglalakad at tahimik na nakiramdam sa kung anong sunod na gagawin ni Renz. Gusto ko sanang magtampisaw sa tubig, kaya lang baka mabasa ang damit ko. Wala akong pamalit. Lumapit siya sa akin at napatingin ako. Hindi siya kumibo at blanco expression ng mukhang nakatingin lang din sa akin. Hanggang sa unti-unti niyang itaas ang t-shirt niya at hubarin iyon sa harap ko mismo. Sabay tapo noon sa may damuhan. Napalunok ako nang makita na naman ang kanyang magandang katawan. Kung pagkain siya, napakayamin niya talaga.
Hindi lang pang itaas ang kanyang hinuba dahil pati ang pang ibaba niya ay kanyang tinanggal. Tigagal ako. Halos malaglag ang panga. Parang nastatwa pa nang makita ang namumukol niyang harapan. Paano ba naman ay underwear lang talaga ang kanyang itinira. Then, he went into the water. Hindi siya nagsasalita pero tila may sinasabi siya na sundan ko daw siya. Hindi naman gaanong kalalim ang tubig dahil nakaabot siya sa may falls na hanggang dibdib niya lang ito. Sandali akong parang inasinan sa kinatatayuan ko. Ito na kaya ang pagkakataon ko? Ito na ba ang sign? Ang makaround to? Kaya lang paano namin iyon gagawin dito? Wala namang may higaan dito. Ay, bahala na nga. Naglakad ako sa isang gilid kung saan niya walang habas na pinagtatapon ng pinaghubaran. Pinulot ko ang mga iyon at inalagay ng ayos sa isang malaking bato. Ilang segundo pa ako nag-isip kung tama ba ang aking gagawin. But he was alone in that water. Dapat lang siguro na samahan ko siya, di ba? That's why I slowly took off my dress. I was wearing a terno undergarments. Buti na lang. Wala naman siguro ibang tao doon maliban sa amin. Lakas loob akong tumingin kung anong reaksyon niya sa ginawa ko. He was looking at me. Malagkit kaya lihim akong napangiti. At wala din pag-aalinlangan na naglakad para puntahan siya sa kinaroroonan niya. Umaapaw ang kabog sa dibdib ko habang palapit kay Renz. Nakapako pa rin ang mga mata niya sa akin. Sinasadya ko naman ang mapang-akit ng titig ko sa kanya habang pilit iniipit ang aking mga dibdib para naman magmukhang malaki sa paningin niya. Kaya lang kahit anong pilit ko, hindi ko talaga may tatagong flat-chested ako. Bigla na lang ako napasigaw. Namali kasi ako ng tapak at sa isang malalim na bahagi na puntang sa kumpaa. Ngunit bago pa ako tuluyang lumubog ay may nag-angat na sa katawan ko. Seconds later on, I found myself in the arms of my knight in shining armor. Kung saan-saan kasi tumitingin. Mapang-asar na sabi niya habang buhat-buhat ako. May pang-uuyam ang klase ng tingin niya sa akin. Hindi kita pinagmamasdan dahil nagagandahan ako sa iyo. Alam ko kasi mangyayari ito. Kung mga akit ka, siguraduhin mo. Hindi ko na pinatapos pa. Sinalyuhan ko na agad ng halik ang mga labi niya. Ikinawit ko pa ang mga kamay sa batok niya. Napabitaw siya sa akin at yun ang sinamantala ko para makasampa sa katawan niya. Ipinulupod ko mga hita sa bewang niya. Hindi ko na talaga kayang pigilan. Kanina pa ako nasasabik sa mga labi niya at kung hihintayin ko pang siya ang mag-first move, baka mamuti na lang ang mga buhok ko sa paghihintay. Ini-apply ko lang naman ang klase ng paghalik na natutunan ko sa kanya. Tinodo ko ang paghalik kong iyon. I really like his lips. Napakalambot at curvy. Napakatamis. At syempre, hindi lang halik ang gusto kong makuha sa kanya. Syempre, ang round 2 pa. Kaya lang, ang biglang ikinaiinis ko. Bakit hindi siya tumutugon sa halik ko? Ni isang kibot hindi ko man lang naramdamang gumalaw ang kanyang bibig. What was that for? At nang pansamantala kong hiwalayan ang mga labi niya ay yun ang nanulas mula sa kanyang bibig. There was no reaction on his face. Parang hindi man lang natuwa o naapektuhan sa ginawa ko. Sa isang iglap ay parang nilamon ako ng sariling kahihiyan. Masyado na ba akong obvious? Did I cross the line already? Sorry, I thought ayoko sa lahat yung pinangungunahan ako. Kusa akong napabitaw sa kanya. Lalo akong nakaramdam ng kahihiyan. Akala ko'y magugustuhan niya ang ginawa ko. Akala ko, maalala niya ang dapat niyang maalala. But the reaction on his face says he's upset. Okay, then I'm sorry. Parang hindi ko na kaya pang manatili sa harapan niya kaya magwa-walk out na sana ako. Grabing arte naman na lalaking ito. Ulyanin na nga, napakapabebe pa. Sinubukan ko lang naman kung mahinang. Ngunit natigilan ako nang hawakan niyang aking kamay.